Hello, magandang umaga po o magtatanghali na po ng Miyerkules. Although inaantok na po ako pero hindi po ako makatulog dahil sa matagal nang hindi ako nakakapagbasa. Dahil sa sobrang busy ng buhay, alam nyo na mayroon tayong mga sitwasyon sa buhay na kahit ayaw natin dumarating na kailangan nating i-accomplish, kailangan nating tapusin, kailangan nating asikasuhin, pero talaga pong hindi kinakaya ng puso ko na hindi makapag bahagi, hindi makapagbasa ng salita ng ating Diyos Ama sa langit para sa inyo na aking kapwa at para sa inyo na minamahal ng ating Diyos. Alam niyo po, wala pa po akong tulog ngayon. Pero ipinagpe-pray ko po na kung sakalit kung loloobin ng Diyos na talagang maibasa ko itong karugtong nung mga ibang chapter ng Biblia, ay lalo na po ang taga-Epeso ay hopefully wala po yung pari ko sa bahay pagdating ko. Awa naman po ng Diyos, talagang kalooban niya talaga na maibahagi ang kanyang salita, kaya po pagdating ko po wala na po ang pari ko sa bahay. Ako na po ang pari ngayon. Di po, binibiro ko lang po kayo. Magandang magtatanghali na po. Magandang umaga pa rin naman kasi alas 10 pa, alas 11 pa lang naman. Patanghali pa lang po dito sa amin. Sa Japan po kasi advance ng 1 oras. And sa Philippines ay alas 10 pa lang po ngayon sa Pilipinas. O tama? Alas 10 po. Ngayon po, isinet ko pa po yung aking mga gagamitin, kaya talaga pong kailangan Kasi po ang kailangan pong basahin ay kailangan pong maitapos ko yung Epeso sa mga yung ito po ba yan? Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso. Ayon po sa aking audio video ay nasa number 5 na po ako. Ngayon, gusto ko pong tapusin na ito para maidugtungan ko naman po yung iba. Para pag po nakikinig kayo, magandang marinig nyo ng dire-diretso. Kung sa akin po kasi, sa tagal po ng hindi ko, siguro po mga almost a month na rin, Alam ko po ang huli kong pagbabasa yung yung umuulan ng snow na dun ako sa may McDo nagbasa. Alam ko Saturday naman yun. Yun naman ay Saturday. Pagkatapos kung galing trabaho, natulog ako. Then nagising ako, lumabas ako ng bahay, dun ako sa McDo. Ngayon, dito po, kalooban ng Diyos, wala ang pari ng bahay. Wala po yung border ko din kaya kaya po magagawa natin ng lahat ng kalooban ng Diyos dito sa kanyang salita. Anyway, kumusta na po kayong lahat? Naway datnang kayo ng mapayapa. Sumain niyo po ang kapayapaan ng ating Diyos Ama sa langit. At ang
mabuting aral ng ating Panginoong Hesukristo ay palagi nawa po nating naisa sa buhay, na talaga pong wala po tayong talagang pag-asa kung hindi ang ating pong aral ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po ang ating pag-asa sa buhay natin sa araw-araw. Na kaya naman po, ginawa ng ating Panginoong Hesukristo yon dahil yun po ang kalooban ng ating Ama sa Langit. Kaya po sa mga pangyayari po sa ating panahon, sa ating bansa, sa lahat ng bansa, kung saan bansa, lalong-lalo na po sa Pilipinas, makikita nyo po yung nasusulat sa Biblia na sa mga huling araw ang mga masasama ay malalong magpapakasama at ang mabuti ay lalong magpapakabuti. Nakikita nyo naman po kung ano ang nangyayari sa atin. Kaya nawa po ay wag tayong mapasama dun sa nagpapakasama. Dapat po dun tayo mapasama sa nagpapakabuti. Kaya po muli po, mag-pray po muna tayo at sabayan nyo na rin po ako kung kayo nagda-drive, kung kayo may ginagawa sa bahay, kung ano man po ang inyong ginagawa sa buhay nyo ngayon. Habang nakikinig, muli po ay tayo mag-usal ng panalangin sa ating Diyos Ama. Oh Holy Spirit, come Holy Spirit, I need you. Come Holy Spirit, we pray. Come with the strength and your power. Come with your own special way. Halina, Espiritu Santo. Ikaw ang aming kailangan. O muli po, tayo po'y umusal ng panalangin. O Diyos Ama namin na nasa langit, Diyos na buhay at dakila, Diyos naming mapagmahal at laging nakatingin sa kanyang mga anak, Diyos na laging nagpapabantay, nagpapangalaga sa kanyang mga anak, bagamat naririto sa lupa, ayon po sa iyong salita, naniniwala po kami na ang lahat ng iyong salita ay buhay, kaya po ayon po sa inyong salita na ang inyong mga anak ay inyo pong pinababantayan sa inyong mga anghel. Maraming salamat po Ama sa pagtuturing mo sa amin bilang iyong mga anak. Maraming salamat po sa pangangalaga mo. Maraming salamat po sa katagumpayan ng aming buhay sa araw-araw. Maraming salamat po sa panibagong araw na ito ng Miyerkules at maraming salamat po Ama sa panibagong buhay, panibagong hininga, panibagong pag-asa. At ganun din po naman Ama, maraming salamat sa matagumpay kong trabaho sa buong magdamag. Bagamat nakakapagod, pero dahil po sa iyo, sa iyong kalakasan ay napagtatagumpayan po ang bawat oras. Bagamat mahirap na trabaho ng panggabi, talagang kahit naantok ka, kailangan mong maging gising. Dahil katulad po ng trabaho ko, talagang kailangan buhay ang isip, puso at kaluluwa sa pagtatrabaho ko, kasi lalo na po pag araw ng Miyerkules at Sabado, dahil ako po ang lumalabas na ulo sa aming linya, na ang ulo po o atama sa Japanese kung tawagin ay siyang unang nagpapalakad. Sa kanya nagsisimula ang lahat ng lalagas o lalabas na mga gagawin naming produkto, na pagsisimula ng aming produkto. Kaya po kailangang gising ang puso, isipan at buong kaluluwa. Kaya po Ama, maraming salamat sa buong magdamag na nagdaan. At muli po, maraming salamat sa ngalan po ng aming Panginoong Hesus. At muli po, eto kami magniniig upang pagsalusaluhan namin
ang iyong buhay na salita at upang kainin namin at upang aming magamit maging kalakasan, katatagan sa aming buhay. Maraming salamat po Ama, Diyos ng aming mga ninunong si Abraham, Isaac at Jacob, at siya rin po namin kinikilalang Diyos. Ama, muli po hinihiling namin ang iyong banal na Espiritu upang pangunahan po ang aming pagsasalu-saluhang iyong mga salita. Nawa po Ama, sa iyong salita na ipapahintulot na aming marinig ay muli magamit namin sa aming buhay bilang aming katatagan, bilang aming kalakasan sa paglaban sa araw-araw naming buhay upang kami magtagumpay at makapagtagumpay hanggang sa pagdating ng aming Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Hinihiling po namin ang iyong banal na Espiritu bilang maging aming tulong, tagatulong, helper para maintindihan namin lahat at anuman pong marinig namin ay maintindihan namin ang iyong salita at maisabuhay. Maraming salamat po Ama. Sa iyo po ang lahat ng papuri at buong pusong pasasalamat. To you, O living Father God, to you, O living Father God, the praise, the glory, the honor, thanksgiving, worship, through your Son Jesus Christ, by the fellowship of the Holy Spirit, with the fellowship of the Holy Spirit, O blessed Father God, which are in heaven. Maraming salamat po. Ang lahat po ng papuri ay tanging sa iyo lamang Ama, aming Diyos na Jehovah, our Father God Jehovah, Abba, Father, our Yahweh El Shaddai. Maraming salamat po. Ang lahat ng papuri ay tinataas namin muli sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po at Ama, inaangkin namin ang iyong banal na Espiritu upang maintindihan namin at makain namin ng ayos para sa aming buhay ang iyong mga salita. Salamat po. To God be the glory in Jesus' name. Amen. At magsabi po tayo ng Amen, na katunayang tinatanggap natin ang papuri, pasasalamat sa ating kataas-taasang Diyos Ama. Kaya po ito ang aking pong babasahin at ipagpapatuloy po. Kasi po ang dito po sa aking audio video, ang natapos ko po sa mga taga-Epeso ay hanggang 4 hanggang 17. Tama po. 4 hanggang 17. So, meaning, ang babasahin ko po ay ito, ang bagong buhay kay Kristo. Ito po, ang continuation po ng sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso ay nandito po tayo sa ito pong pinakahuli kong binasa ay ang pagkakaisa sa Espiritu. Ngayon po, ang bagong buhay kay Kristo. Ito po ang aking babasahin. At idedire-diretso ko po at titigil lamang po ako kung kalooban ng Diyos na tumigil ako sa pagbabasa para kung talaga pong may kailangang i-share sa inyo, i-share ko at ipapatunay kung gaano po katunay na buhay ang mga salita ng ating Diyos na sumasalangit. O narito po ako, ang bagong buhay kay Kristo. Sa ngalan ng Panginoon
ito ang sinasabi ko't iginigiit. Ito po ay under ng chapter 4 verse 17. Kasi po alam ko po doon sa aking binasa na ay hanggang 17. Ang aking pong binasang sa mga taga-Epeso. Ang bagong buhay kay Kristo. Sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko't iginigiit. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hentil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y nagumon sa kahalayan at walang kahihiyan, kauntiman. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. O dito po titigil po ako. Ano po? Ang hentil po na binabanggit dito ay yung hindi Israelita. Hindi po yung mga Jews o mga Juda. Ito pong mga hentil ay tayo. Tayo po ito. Pero, although hentil po tayo na hindi tayo Israelita, ito pong binabanggit dito ay yung mga hentil na nabubuhay pa sa ganitong kalagayan. Siguro naman po tayo, no? Kasi nagbalik loob na tayo sa Diyos. Nag-aaral na tayo ng salita niya. Pinag-aaralan na natin ang kanyang salita, isinasabuhay na natin. So, hindi na po tayo kasali dito sa binanggit dito na nakasinasabing mga hentil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y nagumon sa kahalayan at walang kahihiyan, kauntiman. So, maliwanag po dito na yung mga hentil ay yung mga hentil na hindi pa nakakalaya dito sa kahalayan. Hindi pa naaalis ang kanilang katigasan ng ulo. At ang tawag po ng Diyos diyan ay kamangmangan, mga mangmang. Bakit tinatawag silang mangmang? Kasi nga po, ang mangmang na tinatawag ng Diyos ay yung mga hindi nakakaintindi ng kalooban ng Diyos, hindi nagsasabuhay ng kalooban ng Diyos. Yung po ang mga tinatawag na mangmang. At yung pong sila'y nagugumon sa kahalayan. Ano po yung kahalayan? Ito po yung mga, alam nyo na yung kahalayan, yung mga panglaman, yung mga mahilig sa laman, mahilig sa, alam nyo na po yun, basta tawag ng laman. Yung mga kahalayan na sinasabi. Sila po yun yung mga hentil na wala silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. O sana po huwag tayo mapabilang dito, ano? At kung tayo man po'y nasa ganitong kalagayan, nawa po pag narinig po natin itong salita ng ating Diyos Ama, ay nako, talaga po, ora mismo, iwanan na po natin hanggat may panahon pa, kasi kakaunting panahon na lamang po ang natitira. Dahil halos lahat na po ng sign na ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo bago siya dumating ay naririto na sa mundong ito. Naririto na po, nararanasan na po ng buong sanlibutan. Kaya po, kapag po, at naniniwala naman po ako na ang mga nakikinig ng salita ng Diyos, sila yung tao na
umaalis na sa tawag ng mundo. Kaya po ngayon, ito po yung sinasabi na mga taong mangmang, yung nasa mundo pa ng kahalayan, yung nasa mundo pa ng mga kalaswaan. Yan po, mga kalaswaan, yung mga, alam nyo na, yung pag sinabing kalaswaan at kahalayan, alam nyo na po ang ibig sabihin yan, hindi po ba? Yan ay mga tawag na panlaman, mga katinanlaman, na walang iniintindi, puro yung laman, puro yung kagustuhan ng laman. Yan po ang ibig sabihin yan. O, continue ko na po dito sa chapter 4 verse 20, under ng ang bagong buhay kay Kristo. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakikinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus, iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Dahil dito, itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan at lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Agad ninyong pawiin sa kalooban ang galit. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masamang pananalita. Sikapin lagi na ang pangungusap ninyong yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon. At huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan. Pagdating ng takdang araw, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ayun po. Narinig niyo po ba ang sabi dito sa chapter 4 verse 30? At huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo. O ayan, maliwanag po. Kapag po sumasa atin ang banal na Espiritu, tatak po na tayo'y sumasa Diyos. Yun po ang ibig sabihin. Ano po ba yung banal na Espiritu? Yung banal na Espiritu po, yun po yung nagtuturo sa atin ng kabutihan. Kung ano po ang dapat nating gawin. Pag may nakikita tayong masama, ano dapat nating gawin? Diba? Iwasan. O banal na Espiritu po ang nagtuturo sa atin noon, ang naguudyok sa atin. Kaya po, ang banal na Espiritu, kapag mayroon tayo niyan, ang ibig sabihin po, tayo ay sumasa Diyos at ang kalooban ng Diyos ang ating isinasagawa. Yan po ang pangitain ng isang taong may banal na Espiritu ng Diyos. Yung ang gagawin niya ay kabutihan ayon sa kalooban ng Diyos. Ano po ba ang sinasabi dito? O di po ba sabi dito,
Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot, huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. O yan po. Kapag po may banal na espiritu na tayo, hindi na natin ginagawa yung mga bagay na nabanggit na yan. Kaya po maiintindihan po natin kung tayo'y may banal na espiritu. Kasi pag may banal na espiritu, hindi na tayo nagbibigay ng sama ng loob. Hindi na tayo, although nagagalit tayo, hindi masamang magalit. Pero sabi nga, alisin natin yung tayo'y magkakasala. Kung tayo nagalit sa buong maghapon, sikapin natin na bago tayo matulog, malinis ang puso natin, wala tayong galit, ganun po. At huwag na kayong mambubulyaw, ayan pa, o manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ayun po. O natapos na po natin ang buong chapter. Ang continuation po, yung natira po sa chapter 4. So, ang continuation po na isusunod natin dito ay ang mamuhay bilang mga taong naliwanagan. Dito na po tayo sa chapter 5. Under Epeso pa rin po tayo. O, continue ko po ng dire-diretso. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya, mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang sa inyong usapan ang anumang uri ng pakikiapid, karumihan, o pag-iimbot, gayon din ang anumang malaswa o walang kabuluhang usapan at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam nyo na walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong mapakiapid, mahalay, o mapag-imbot, sapagkat ang mapag-imbot ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano po yung mapag-imbot? Ito po yung mapag-imbot, mapag-interes. Ganun po yun. Yun po ay inihalimbawa sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi pag sinabing mapag-imbot ka o mapag-interes ka, o parang halimbawa gusto mo yan, kahit alin na lang gusto mo. So, ibig sabihin, yung mga yun ang nagiging Diyos-Diyosan mo. Kasi po, marami pong klase at malawak ang ibig sabihin ng Diyos-Diyosan. Number 1 nga po yung rebulto tsaka estatwa. Yan po ang Diyos-Diyosan. And other than that, yung pong mga, kung ano po yung mga hilig natin na nahuhumaling tayo, na under tayo ng mga gusto natin, yun po ang mga sinasabi na Diyos-Diyosan din ng ating buhay. Ayan po maliwanag po yan. Kaya kung may tanong po kayo, comment down below lang po, at kung may tanong po kayo ay sabihin nyo lamang po dyan at ng ating matingnan. Ano po? Ito na po tayo sa 5 verse 6 na po tayo. Under pa rin po tayo ng mamuhay bilang mga taong naliwanagan. Huwag kayong padaya kanino man sa pamagitan ng mga pangangatwiran, walang kabuluhang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga gawang iyon, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Kaya't huwag kayong makikisangkot sa kanila. Dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag, sapagkat ngayon nasa liwanag.
sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan, sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa. So, ibig sabihin, kapag may gumagawa ng masama, sa pagsabihan nyo, huwag nyo pong itatago para sila ay mabigyan nyo ng aral. Yung mga taong mga walang ibinubunga ng kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman, sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa, sapagkat kahiya-hiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan, at ang naliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Magbangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Ayan. Kasi po itong mga nasa kadiliman, sila po ay tinatawag na patay. Kaya po, kapag sila'y naliwanagan ng Panginoong Hesukristo, sila ay magiging buhay. Yun po, yung katulad nung ipinaliwanag ko po nung isang beses na spiritually alive, physically alive but spiritually dead. Yun po. Yung buhay ka sa physical mo, kasi nandun ka sa under ka ng mga masasamang gawa, buhay ka sa physical mo. Pero, dahil namumuhay ka sa physical mo, sa mga masamang gawa, patay ka sa spiritual. So, spiritually dead ka. Kasi po, pag sinabing spiritually dead, wala ka sa Diyos. Kasi ang ating Diyos ay Spirit. Holy Spirit. Banal na Espiritu. Kapag nandun ka sa bad spirit, ay patay ka. Patay kang bata ka. Kaya kailangan dun tayo sa Holy Spirit, sa Espiritu ng ating Diyos. Kaya we must spiritually alive kahit pa tayo ay physically alive. Ayan po. Tandaan nyo po yan. Kahit tayo'y buhay sa physical, we must spiritually alive din. Number 1 po yan. Tatandaan po natin yan, ha? Dito na po tayo. Kaya't ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang, sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing, sapagkat nakakasira iyan ng maayos. Itong aking ingkot siyang nakikisabay. Pasensya na po. Ito, tuloy natin. Huwag kayong maglalasing, sapagkat nakakasira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamagitan ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos
at Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. O ayan, napakaliwanag po O, next naman po tayo, under ng mga tagubilin sa mag-asawa. Ayan po. Ito po pakinggan nyo pong mabuti sa mga mag-asawa. Mga tagubilin sa mga mag-asawa. Pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan, at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Ito po, yung mga babae pasakop daw sa mga asawa. Pero depende po sa mga asawa Baka yung mga asawa nyo yung lasinggero, babaero, sugalero. Aba, hindi po inuutos yon. Ito po yung mga asawang nasa pamamahala ng Panginoong Hesukristo. Nasa pamamahala ng Panginoong Hesukristo at gumagawa ng kalooban ng ating Diyos Ama sa langit. Yun po yung mga asawang lalaking ganon. Ano po? Hindi po yung mga asawang sugalero, magnanakaw, lasinggero. Huwag kayo papasakop doon. Aba, hindi yun ang utos ng Diyos. Yung mga lalaking namumuhay ng sumusunod sa mga aral ng Panginoong Hesukristo. Yung po yun, Nililiwanag ko lang po. Ano po? Eto na po. Sa mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihahandog niya ang kanyang buhay para rito, upang ang iglesia ay italaga sa Diyos matapos linisin sa pamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang iglesia, marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Eto naman po. Sa mga lalaking sinasabing mahalin ng kani-kanilang asawa, katulad din po yun nung sinabi ko. Baka naman yung asawa nyong babae sugarelo. Ano ba yan tawag yan? Lasengo, sugarol, party dito, party doon. Hindi po yun sinasabi sa mga ganung babae. Ito po yung sinasabi sa mga babaeng sumusunod sa Panginoong Hesukristo. Ganun po. Ano po? At saka, kung ang inyo naman pong asawa ay sa palagay nyo ay kayo ang tagasunod ng Panginoong Hesukristo, sa mga lalaki po, kung kayo po ang tagasunod ng Panginoong Hesukristo, ipanalangin nyo ang asawa nyo, hikayatin nyo hanggat magagawa nyo. Ganun po yon. Ngayon, dahil po kayo ang ulo ng tahanan, kailangan nyo pong gawin yon. Pero, kung talagang hindi makakayanan, ibigay natin sa Diyos. Kasi walang imposible sa Diyos. Kasi po, sabi nga po, bago ka magpabago ng isang tao, kailangan mo munang baguhin ang sarili mo. Kaya po tayong tao na, halimbawa, tayong lalaki, na gusto nating mabago ang asawa natin, ipakita natin yung pagiging lalaki ng Diyos, pagiging lalaki na ang ulo nyo si Kristo. Kasi
Pag po nanalangin kayo sa Diyos, kayang-kayang hipuin ng Diyos kung ang asawa nyo ay maingay, madakdak, o party dito, party doon. Kayang-kaya po ng Diyos na hipuin yan. Basta't kayo po munang mga lalaki ang mag-umpisang mag-example ng maganda sa mga asawa nyo bilang anak o ang Panginoong Hesukristo ang inyong tagapagligtas at Panginoon. Ganun po. Ano po? Maliwanag po yan, ha? Eto na po, tayo. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa. At sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito, ang kaugnayan ni Kristo sa iglesia. Ang tinutukoy ko, subalit ito'y tumutukoy rin sa bawat isa sa inyo. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Ayan, maliwanag po. Kung meron pong nalalabuan, itanong nyo lang po dyan, comment down below at hahanapin po natin yung sagot. Ibibigay po natin sa inyo kung ano po yun. Doon sa binasa po natin. Ano po? Ngayon po, eto na po tayo. Nasa 6 na po tayo. Ay naku, matatapos na po natin ang Epeso sa wakas. Sa kalooban ng Diyos at kabutihan ng Diyos. Matatapos po natin ang chapter ng Epeso. Ito po. Aral sa mga magulang at mga anak. Sa mga anak daw po at sa mga magulang. Chapter 6. Verse 1 po. Yan. Babasahin po natin hanggang verse 24 po. Pero po may mga naka-specified o ano po sa kanya na mga kung ano-ano. May classification kumbaga. Kaya po ito, umpisa na po natin para matapos na natin. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako. Ikaw ay giginhawa at lalawig ang inyong buhay rito sa lupa. Tingnan nyo mga anak ha. Napakaganda. Ito ang may pangako ng Diyos na igalang ninyo ang inyong mga magulang. Dahil ano ang sabi po at pangako ng Diyos? Ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Ano po yung igalang, mahalin ang iyong magulang? Malawak po ito mga anak. Ano po? Ito po malawak. Ibig sabihin, hanggat nabubuhay ka, mahalin mo ang iyong ama't ina. Hindi po sinabing hanggat nabubuhay lamang ang iyong ama't ina. Ay ikaw ang hanggat nabubuhay, mahalin at igalang mo ang iyong ama't ina. Dahil ikaw ay lalawig ang buhay at giginhawa dito sa lupa. Ayan po nakalagay ha. Ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Ayan, maliwanag na pangako po yan sa mga anak ha. Ito naman po mga magulang. Huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Ayan. Kayo daw po mga magulang, huwag kayong masyado mahigpit sa mga anak. Kumbaga, moderate lang. Neutral lang. Huwag po yung sobrang higpit, sobrang luwag. Kailangan nasa gitna lang, katamtaman lang po. Eka nga, huwag po tayong masyadong mahigpit na halos sakal na yung mga anak natin. Ano po? Yung po pag sinasabing, marami po kasing magulang na gusto laging anak sample na lang po natin sa eskwelahan. Gusto laging may medal ang anak. Kaya ano ginagawa sa mga anak?
Ay nako, sige, dukdok ang anak, sunog ang kilay para lang magkamedal. Ay bawal po yun, hindi maganda yun. Hindi tama yun. Huwag niyo pong ganunin ang inyong anak. Kung ano lang po ang kakayanan ng inyong anak, suportahan nyo sa pag-aaral. Ganun po yon. Para hindi naman po maghimagsik at hindi magwala. Yan. Isa lang po yung sample yun. Ano po? Ito naman po, aral sa mga alipin at mga Panginoon. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon dito sa lupa ng buong galang, takot at katapatan na parang si Kristo. Ang inyong pinaglilingkuran, may nakakikita man o wala, ganyan ang gawin ninyo. Hindi upang magbigay lugod sa mga tao, kundi dahil sa kayo'y lingkod ni Kristo at kusang loob na gumaganap sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa loob ng tao lamang, sapagkat alam ninyong gagantihin ng Panginoon ang bawat mabuting gawa, ninuman, alipin man o malaya. O ayan po. Ako po kasi, katulad ng sinasabi ko sa inyo, ako sa trabaho ko, kahit walang nakakakita, nagtatrabaho ko ng maayos. Pinagaganda ko trabaho ko. Kahit walang nakakakita. Yon, parang ganun po ang dapat yung gawin. Kasi ang katwiran ko, ang lahat ng ginagawa ko, makita man, mapuri man, ito po ay inaalay ko sa aking Diyos. Kasi siya ang aking kasama at katulong ko sa araw-araw kong buhay. Yan po ang isang magandang sample na gawin nyo. Mga Panginoon, maging mabuti kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbantaan, sapagkat alam ninyong kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at walang itinatangi. So, ibig sabihin, parang ganito lang po yun. Love your neighbor as you love yourself. Yan po ang sa Panginoon at sa alipin. Ganun po. Ang baluting kaloob ng Diyos. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng dyablo. O yan. Isuot daw po natin ang baluti na kaloob ng Diyos upang malabanan natin ang mga nilalalang ng dyablo. Yan, tandaan nyo po yan ha. Sapagkat kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadiliman na mamayani sa sanlibutang ito. O ayan, ang liwa-liwanag, ano? Ang kalaban daw po natin, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutang ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid, kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon, at pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Yan po ngayon, nasa panahon na tayo niyan. Kaya isuot natin ang baluting nagmumula sa Panginoon. Ano po yung baluting yon? Yun po ang mga salita, kalooban, mensahe, mga batas ng Diyos. Yun po ang baluti ng ating isusuot. Kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid, at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita. O yan, tingnan nyo na po yan ha. Isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang panangga, pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Ayan. Yan, kailangan natin yung baluti na nagmumula sa ating Ama.
Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatwid ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng mabuting balita. Dahil sa mabuting balitang ito, ako'y sinugo at ngayoy natatanikalaan. Kaya ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. O ayan, ito po ang sulat ng ating si Apostol Pablo sa mga taga-Epeso na tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, na siya rin namang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo sa ating panahon ngayon. Ayan po, tayo na po yon. Mga pangwakas na bati. Ito po'y pagbati lamang ng ating Apostol Pablo. Si Tikiko na mahal nating kapatid at tapat na lingkod ng Panginoon ang magbabalita sa inyo ng lahat ng bagay tungkol sa aking kalagayan at ginagawa. Kaya't sinusugo ko siya sa inyo upang malaman ninyo ang aming kalagayan at lumakas ang inyong loob. Ang kapayapaan at ang pag-ibig na kalakip ng pananampalataya ay ipagkaloob nawa ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo sa mga kapatid. Ang pagpapala ng Diyos ay sumainyong lahat na umiibig ng walang maliw sa ating Panginoong Hesukristo. Ayan po, napakaliwanag. Alam niyo po ba, hindi lang ito sa mga taga-Epeso. Ito po'y halimbawa ito yung sa mga taga-Epeso na tagasunod ng Panginoong Hesus noon. At ang kanila pong tagapamahala sa kanila doon ay ang ating si Apostol Pablo, na ginamit pong vessel ng ating Panginoong Hesukristo para din sa kanila at sa ating mga hentil, sa ating mga Gentiles. Kaya po itong mga taga-Epeso, hindi porkit taga-Epeso ay taga-Epeso lang. Ito po ay connected po sa ating lahat yan. Lalong-lalo na po sa ating mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po ayan, maliwanag po ang sulat ng ating Apostol Pablo sa mga taga-Epeso na connected po sa ating lahat ito. Kaya po, maliwanag na maliwanag. Ito po ay ating kainin, ang baluti ay ang salita ng ating Diyos na siya nating panlaban sa araw-araw nating buhay. Sa araw-araw po nating buhay, alam ko po na marami tayong kinakaharap. Sa trabaho, sa bahay, o kung saan-saan pa tayo napapaharap. Hangad ko po na makayanan nyo rin. Katulad ko rin po na lumalaban din ako sa kabila ng pagsunod ko sa ating Diyos. Lumalaban din po ako sa ano man ang nakakaharap ko. At tunay po na ayon din po sa ating Apostol Pablo, tayo'y makipag-usap, magpakumbaba sa Diyos, manalangin sa Diyos. Ganon din po ang ginagawa ko. Kaya nyo rin po yan. At ako po'y naniniwala na kayang-kaya nyo yan. Lalong-lalo na po ganito, mayroon tayong mga naririnig na
mga salita ng ating Diyos na napakaliwanag, na talagang nakakapagbigay ng kalakasan, katatagan, at nakapagbibigay sa atin ng review, ng aral, kung ano gagawin natin sa araw-araw, lalong-lalo na po sa araw ng yung ating kinakaharap. Ito pong panahon natin, nasa huling panahon na tayo. Kaya anytime soon, bigla na lang aangat ang mga taong kukuhanin ng Panginoong Hesukristo. Nawa po'y makasama tayong lahat at sama-sama nawa po tayong lahat na umangat patungo sa alapaap kasama ang ating mga kapatiran. Salubungin natin ang ating Panginoong Hesukristo sa alapaap. Dahil alam nyo po, pagkatapos nun ay pagbagsak ng kagipitan o kapighatiang walang katulad. Kasi po, ililigtas po ng ating Diyos Ama, ng ating Panginoong Hesukristo, ang lahat ng nagsikap, ang nagpakatatag, kahit mahirap, lumaban, habang sumusunod sa mga kalooban ng ating Diyos Ama. Iaakyat po ng ating Panginoong Hesukristo yon bago po bumagsak ang kapighatiang walang katulad. Kaya po sikapin natin talaga na tayo ay makasamang lahat sa pag-angat. Yan po. Kaya po mga kapatid, muli po, magandang umaga sa tanghali sa inyo. Masarap ang ating pinagsaluhan, napakasarap ng ating pinagsalusaluhang salita ng ating Diyos. At sa pamagitan ni Apostol Pablo ay narinig natin ang lahat ng ang mga aral. Kaya po nawa ang lahat ng ito ay ating isabuhay. Isama natin sa ating buhay sa araw-araw, sa ating anak, sa ating asawa, sa ating kapatid, sa ating kapitbahay, kaibigan, kasamahan sa trabaho, at sa lahat po sa ating kapwa. Kaya po mga kapatid, ako po'y muling nagpapasalamat, natutuwa at nagkasalo-salo tayong muli sa pagkain ng salita ng ating Panginoon, ng ating Diyos Ama na sumasalangit, Diyos ng mga Diyos, sa ngalan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas. Kaya muli po, maraming salamat mga kapatid. Natapos ko rin at ako po'y natutuwa at natapos ko rin po itong taga-Epeso. At iniisa-isa ko pong at sinisikap na patapos ang bawat chapter ng ating Biblia para po kahit saan kayo mapunta, lalong-lalo na po yung nasa ibang bansa, na naniniwala ako na nagtatrabaho rin katulad ko, bumibiyahe ng malayo, di makakapakinig po kayo ng ating salita ng Diyos na may kasamang pagpapatunay. At yan na nga po ay ang pagpapatunay ko kung paano kumilos ang Diyos, kung paano niya ako inaral, kung paano niya ako inihanda, kung paano niya ako pinangalagaan, at kung paano niya ako tinutulungan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo at sa padala niyang banal na Espiritu na kasamang nagbibigay ng aral at tulong sa araw-araw kong buhay. Nawa po, ganun din po kayong lahat. At hanggang sa muli po, mga kapatid, tayo po ay muli ay manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, katulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo po kami sa aming mga sala, gaya ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at iligtas mo po kami, Ama, sa lahat ng manggagawa ng masama. Sapagkat sa iyo po ang kapangyarihan, kaluwalhatian, kapurihan, at papuri, ngayon magpakailan-kailanman. To you, O living Father God, be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. At lahat po mga kaibigan ay magsabi ng Amen. God bless you all po mga kapatid, hanggang sa muli ng ating pagbasa ng mga salita at kalooban ng ating Diyos. Nawa po ang lahat ng aking binasa ay ulit-ulitin niyo po
hanggang sa bawat pagdinig po natin ay may paulit-ulit po tayong karunungang natututunan. Kasi ako rin po ganun ang ginagawa ko. Paulit-ulit ko pong pinakikinggan kasi nga po, syempre, isang oras ang biyahe ko, mahigit pa hanggang sa trabaho, back and forth, 2 oras mahigit. Kaya napapaulit-ulit ko po yung aking mga binasa at naiintindihan ko po at nare-remind po uli sa akin. Kaya po mga kapatid, hanggang sa muli, bye-bye!